Kamusta na ang negosyo mo? Pataas ng pataas o pababa ng pababa? Kung bakit, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Sa taon na ito, ang hindi pinakamagaling sa pagnenegosyo ay hindi mananalo at nanganganib na po. Bakit? Kasi one thing that I've learned as an entrepreneur is this. The only thing that is permanent in this world is what? Change. Pero karamihan po ng entrepreneurs hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Kaya sa video na ito papakita ko ano mga pagbabago at ano pa yung mga paparating para hindi ka magulat at di ka mahuli. Kaya tapusin mo itong video na ito. Alam mo, itong taon na ito, ako naniniwala ako, no? Recording of this video, it's in the year 2026. Hindi dramatic ang pagdating. Walang announcement, walang sirena, walang mga masyadong magagandang forecast because may mga unfinished business pa tayo ng last year na alam nyo kung ano naman yun. Pero yun nga, nagbabago na rin po ang behavior ng customers. Nag-iiba ang expectation. Tumataas ang gastusin. Pause muna, hinga. So, ang tanong ko po ngayon is this, alin po sa mga ginagawa natin ngayon as an negosyante, nakakatulong sa atin or nagpapahirap po sa atin? Nagpe-prepare ka na ba for the changes or nag-a-assume ka na pareho pa rin? Allow me to share with you what are the changes that will happen and are still happening right now. Number one, social media is no longer an option. Sa panahon ngayon, kung wala ka sa social media, parang wala ka. Agree? Type agree sa comment section. Hindi dahil sa uso dahil nandun yung attention ng tao di ba? Dati nasa TV, nasa radyo, nasa newspaper, ngayon social media na. Hindi na nagbabasa ng tao, hindi na nanonood masyado ng TV, di ba? Hindi na sila mahalaga, pero yun nga, karamihan ay lumipat na kasi mas convenient. Kaya nga kung ang negosyo mo ay wala pa sa internet, ako, kapatid, no. Pero yung competition mo na sa internet, social media na, nako, lamang na sila. Change number 2. Ito na. Ang nakikita ko po sa bolang kristal, maglilipat na po ang mga tao from mga one-time purchases to subscription. Because subscription is equivalent to stability. Sample, Netflix, subscription. Diba? Nagigets nyo? Ang subscription niya worldwide. Diba? Kasi ang kagandahan po kasi sa Netflix, you can watch it anytime. Yung pwede kang pumili. Hindi katulad dati yung sa Sky Cable, HBO. Tatimingan mo Diba? Alas 2 ka manunood. Paano kung hindi ka pwede manood? Wala, na-miss mo na siya. Ang hinahanap ng tao na ngayon, listen, is convenience. If you can provide convenience to people, you can charge. Ayaw na nilang mag-isip buwan-buwan. O kung may negosyo ka na talagang tutulungan sila to make their life easier. Nako, more convenient. Pasok na pasok yan. Kaya nga ang tanong ko po sa iyo, meron ka bang sa business model mo that you can provide convenience para bumalik ang customer mo, hindi lang one time lang paulit-ulit. Nako, subscription is the key. Gymnasium, subscription na rin Kaya nga, shout out sa mga pickleball enthusiasts at the same time. Yung mga may gyms dyan na mga pickleball. Magpa-subscription na kayo. Panalo yan. Change number 3. Alam mo, from general to niche. From dati marami, ngayon konti. From dati sabog, ngayon focus. Mas maliit ang market, mas mabilis makilala. Mas mabilis ang tiwala. Hindi na pwedeng, sino pinabenta mo? Lahat. Hindi pwede lahat bentahan mo. Oo, dapat talaga alam mo na kung sino yung talaga specific target mo. Diba? Pang matanda ba? Pang bata ba? Pang babae ba? Pang lalaki ba? So in other words, if you are more specific yung sa target market mo, the more it's clearer. Like for example, sino target market ko? Ang target market ko are people who are financially stressed, that's number 1, and who wants to be financially free. Kung stress ka sa finances mo, may problema ka, at the same time gusto mo talagang lumago, mag-retire ka, nako, usap tayo. Kaya nga, ang mga tinutulungan ko, yung mga taong gustong magpatulong pagdating sa finances, malinaw na malinaw. Change number 4. Ito na. Whether we like it or not, AI is not anymore for techies laang. AI is for everyone who wants to work faster. FYI, ulitin ko, hindi tayo kayang palitan ng AI. Ang AI ay what we call as co-worker. Parang katulong. Pinabibilis lang ang research mo, ang replies mo, ang content creation mo, ang tracking mo. Di ba? Pinabibilis lang pero hindi ka matatanggal. Pero, kung ikaw ay negosyante, pag yung competition mo gumagamit ng AI, ikaw hindi. Nako, tagilid ka.
Eto, challenge ko sa inyo. Go to my Facebook page right now. Sa social media ko, sa Facebook page ng may 6 million followers na may checkmark kasi marami ako mga fake sites doon. Nagpapanggap ako. So, sa 6 million, tapos i-message mo ako doon. Ask me any questions. And automatic may nagre-reply. Sino nagre-reply? Ako? Yes. Ako na AI. So, in other words, right now, I'm able to communicate and then pagsagot hindi robot ang sumasagot. Yung talagang two-day na sagot para talagang tao. Kasi lahat ng mga videos ko, nandun na po yung data. Yung oras ko natitipid, di ba? So, imagine mo, kung ikaw wala ka pang ganitong technology, anong gagawin mo? Ikaw sasagot lahat, mag-hire ka ng maraming tao. Agree? Kaya kung gusto niyo matuto kung paano gawin yun, no? I-message nyo na lang ako, tuturo ko sa kung paano. Let's go to change number 5. Ito na. Alam mo yung second income economy right now is a must. Ano yan, Chinky? You and I cannot afford to have only one source of income. Mas mataas na po ang bilihin, mas insecure na po ang income, marami nagbabago, marami nawawalan ng trabaho, marami nag-a-adjust. Kaya kung mas volatile ang situation, kailangan may fallback ka. May plan A, may plan B, may plan C ka. So may plan A income, your job, tapos may sideline ka, may plan B just in case mawala yung A, meron kang B. Pag mawala yung B, meron kang C. Like for example, investment naman. Di ba nagigets mo? So, ang question ko, meron ka namang ganun kung wala pa, nako kapatid. So, nakikita na ba itong pinag-uusapan natin mga changes? Ano yung change number 1? Ulitin ko Change number 1, social media is a must already. Hindi na an option. Number 2, pag-aralan nyo yung subscription. Number 3, diba, focus, niche market na. Number 4, matuto ka ng AI. Number 5 is have a second source of what? Income. Ito yung guys ng hindi mga sinasabi na karamihan, tahimik lang, pero nakakapatay ng negosyo. Hindi ka mahuhuli kapag natutunan mo to. Pero mahuli ka pag naghihintay ka. So, I hope that this year will be a very fruitful year for you. So, kung handa ka na mag-take advantage by implementing what I just said, go ahead and do it. Kung hindi ka pa naman handa, nako, kaya nga tanungin kita, ano pa ang mga bahagi ng negosyo mo hindi ka pa handa? Do you need help? If you need help, again, shout out to sa mga taong may negosyo at nagde-negosyo. If you need my help to guide you, to coach you, just say, coach me in the comment section, coach me, and we'll set a time. Okay? This is not for everyone. These are only for people who are serious. Type coach me, and I'll set a time to really speak to you. Maraming salamat. Thank you very much for tuning in. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.